Good morning po sa inyong lahat. So, we will be trying to reflect the gospel that has been read to you a while ago. And of course, I know you heard the word advocate. And this is actually the gospel reading yesterday. Let me start with a saying which goes on like this. The nature of love is to be with the beloved. The nature of love is to be with the beloved. Sino na po sa inyo dito lahat ang umibig? Para wala nagtataas ng kamay. Minsang umibig at kasalukuyang umiibig. Di ba? Di po ba gusto po natin laging makasama yung ating iniibig? Correct? Mga mag-asawa na naririto, gusto niyo po ba laging kasama at nakikita ang inyong partner? Hala? Mali yata ang saying. But you know, even children, di ba tayo, gusto nating makikita lagi ang ating mga magulang. Hopefully, ang mga magulang din gusto laging nakakasama ang kanilang mga anak. Correct? Tignan niyo po sila, yung mga anak po ninyo. Once they get into that stage na nanliligaw na, most of the time they will be spending more with their girlfriends or boyfriends. Because that is the nature of love, to be with the beloved. And this is also true in the case of Jesus. Gusto niya, lagi niya tayong kasama because He loves us so much. Next week, next Sunday, Jesus will be ascended into heaven. So, practically, hindi na natin siya makikita in bodily form. But last Sunday, kung natatandaan niyo pa po yung gospel, ano po yung mandate that He has left us? Love one another. At alam niyo po, minsan, yung pag-ibig na yan, napaka-basic, pero nahihirapan tayo. At minsan, nakakalimutan natin kung ano nga ba yung tamang pag-ibig. Kaya that's why, when Jesus says, love one another, it should also be like mag-add ng another qualifying statements. Love one another as I have loved you. At alam ng Diyos na mahihirapan tayo. Kaya nga, He will send and He promised to send someone who is called the advocate. So ano po ba itong ibig sabihin ng advocate? Jesus calls the Holy Spirit the advocate or paraclete. The word paraclete came from the Greek word parakletos, which means one who is called or appealed to. In short, he who is called to one side, tatabi sa'yo, tutulong sa'yo. Kanina po narinig ko yung sharing, di po ba? At the onset, ano pong sabi niya? Parang hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi niya alam kung anong tulong ang kailangan niya. And calling the Holy Spirit as the Paraclete and as our advocate, the Holy Spirit is at our side, speaking to us and on our behalf as consoler and Spirit of truth. You can check this in the Catechism of the Catholic Church, number 692. So in short, this advocate, I have my presentation po, ayan. The Holy Spirit will be our helper, our comforter, and teacher who will remind everything about Jesus' life and teachings. Number one question, do we really ask for the help of the Holy Spirit? Do we pray to the Holy Spirit? If He is our helper, if He is our comforter and our teacher, then He can definitely help us. Diba, kanina yung sharing kanina po ng isa nating kapatid, na St. Peter, Iloilo. Anong sabi niya? When he came to know Jesus, when he came to know God, and things suddenly changed. And I would like you to take note of the three words, helper, comforter, and reminder as a teacher. Let this also be like a question to all of you. Can we also be challenged to become an helper, comforter,
and a teacher to everybody. Can we be a helper, a comforter, and a teacher? Now, I have these notes regarding 12 rules you can live by. It's from the book of Francis Kong, One Day at a Time. These are simple tools which we can actually help us or even assess us if we are really living up into that kind of being a helper, being a comforter, and a reminder. So yung mga iba, pasintabi, baka po matawa kayo, these are very basics. Number 1, rule. Nababasa niyo po ba? If you open it, close it. Meron nakalagay dyan, one opens a toothpaste tube, but nobody cares to close it. Nakaka-relate po ba? Dito siguro sa bahay, sa opisina, sa work, o sa bahay, Di ba minsan meron mga naka-high blood. Because especially na, ano ba to? Binuksan, hindi man lang sinara. Iniwang bukas. Kay gripo yan, kay pintuan ng cabinet. From that point of view, we can actually, have this idea na, oo nga kung sinara ko yun, walang maaabala, walang maiinis, walang magagalit. And in that sense, we can test ourselves. Nakakatulong ba tayo? Can we bring comfort? Are we bringing comfort? And are we reminding our brothers and sisters? Napakasimpleng bagay, di ba? If you open it, close it. O, sa mas lalong practical na bagay, sa relasyon. Kung ano man po yung inumpisahan na relasyon, lalo na uso po ngayon yung gaslighting, canceling, please put a closure. Don't let people hanging dahil hindi po yun nakakatulong. At hindi rin po yun nakakagaan ng pakiramdam. Gawin man sa inyo po yun, hindi nyo magugustuhan. Correct? Pero if we have this kind of attitude, whatever we open, we close it, baka mas malayong makakatulong tayo sa iba. Number 2, if you turn it on, ayan, sa ngalan ng ekonomiya, maraming nagagalit. Di po ba? Pagka pinababayaang, naka-on lahat ng mga appliances, sa mga ilaw, tapos wala namang gumagamit. Magagalit po ba kayo o matutuwa? Magagalit po ba kayo o matutuwa? Pag may nagalit, pag may napikon, pag may naaasar, di po ba? Lalo na siguro sa finance, yan, Yan ang isa sa mga concern dyan. Pag may nagagalit, pag may napipikon, are you becoming a help? Are you bringing comfort? Diba? Number 3, if you unlock it, lock it. One unlocks a door but forget to lock it again. A temptation of others to do stealing. Kapag ka may natuksong gumawa ng masama dahil sa ating kapabayaan, are we becoming a help? Do we bring comfort? O baka baliktad, we are causing stress? Number 4, if you move it, put it back. Ang example dito, one moves a table in order to have a better view of a favorite TV show. But after watching it, put the table back to its original position. Naghahanap ng stapler. Nasa na yung scotch tape, dispenser. Yung ballpen ko, dito ko lang yan nilagay. And then later on, lalo na kapag ka-OC ang inyong kasama sa trabaho, maiinis na yan. Sira na ang buong araw niya dahil sa scotch tape dispenser na hindi makita-kita. Sa staple wire remover. I may be so exaggerating, pero
with that kind of situations, tayo na kaya namang magsole, ilagay dun sa lugar na kinuha natin. Di ba? It's a great relief and a help and comfort to our brothers and sisters in the workplace. Correct? At kung ganun tayo, marunong tayo to put everything back in its order, then we can always be a help, a bringer of comfort, and a reminder to all. Number 5, if it belongs to someone else and you want it, get permission. Don't get anything that does not belong to you until you get a permission to use it. Sa mga magkakapatid, uso itong mga ganitong mga tampuan at galit. Di po ba? Yung hiraman ng t-shirt. Kami nung bata kami, napapagalitan ako lagi kasi kapag nagugustuhan ko yung mga t-shirt ng mga kapatid ko, kinukuha ko at sinusuot ko at nagagalit sila sa akin. And sometimes this attitude, kahit napakasimple lang, nadadala natin kung saan. Especially when we do not anymore know how to ask permission. And sometimes, even the permission is being mistaken. Oo nga, nagsabi naman ako sa inyo. But permission is different from information. Parang sa mga seminarista po na hawak ko, sasabi sa akin yan. Diba dapat pag nagpapaalam ka, Father, pwede po ba akong lumabas? Bibili lang po ako ng gamot. That is permission, correct? Pero ilalapitan ka at sasabihan ka na, Father, lalabas lang ako bibili ako ng gamot. Is that permission? That's already an information. Na in-inform na lang niya ako na aalis na siya. So sometimes, my dear brothers and sisters, even this, yung hindi pag-ask ng permission, it also causes a lot against our brothers and sisters. Lalo na for those persons of you are in the position, di po ba parang minsan you feel like nakakabastos. At pag tayo ay nakakabastos, are we an helper? Are we a comforter? Are we a teacher? Number 6, if you don't know how to operate it, leave it alone. So many pieces of office equipment destroyed due to touching it without any knowledge of using it. This is a simple instruction. Di po ba? Kung hindi mo kaya at hindi mo alam, wag leave them alone. And in the practical life, alam niyo po, uso po ngayon yung term na marites, sing. Di po ba? Ang dami nating nasasabi sa ibang tao. Pinapakialaman natin ang ibang tao. Ang ibig sabihin siguro po ng number 6 na ito para sa atin in the practical way of relating with other people is huwag kang makialam sa buhay ng iba. Lalo na kung hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ng iyong kapwa. Sometimes we ended up judging. Ngayon pala, itong kasama natin, talaga namang nuknukan na ng problema sa buhay. But we keep on telling many things. Please, kung wala tayong alam, let's leave them, the issue alone. And if we are very concerned, then we can always address and direct the person to dialogue whenever there are issues. At kapag nakikialam tayo sa buhay ng may buhay, ng lantaran, at nakakasakit na, matitiyak ba natin sa ating sarili na we can be of help, we can bring comfort, and we can also be a reminder to one another? Number 7, if you borrow it, return it. If you borrow anything, return it because you promise. O ito po ang statement ng mga nagpapa 5-6 at nagpapautang. Utang na loob. Kung meron po tayong utang, magbayad. Kasi hindi na tayo makakaulit. Ang tiwala pa naman, once na nasira na yan, ang hirap ibalik.
And if we do not trust one another, can we be of help? Can we be of a comforter and a reminder to all? Number 8, if you use it, take care of it. A good steward knows how to take care things he uses. Nanghiram ka, meron ka isang bagay na gusto, binigay sa'yo, ipinahiram sa'yo, please take care of it. If we are not a good steward, can we be of help to other people? I don't think so. Number 9, if you break it, repair it. Simple takes care of those things so as not to break them. Sa relasyon nyo po, sa bawat relasyon meron kayo ngayon, are you taking care of it? At kung sakali man nasusubok ang inyong relasyon, madali ba sa inyo na sabihin, I'm so sorry? Madali bang gawin sa inyo na i-repair kung ano man yung mga nasira dahil na namamagitan sa inyong relasyon? Kasi kung ugali natin ang manira ng relasyon or makasira ng relasyon at wala tayong ginagawa to repair them, I don't think we can be a helper, a comforter, and a teacher as well. Number 10, if you can fix it, call someone who can. Call an expert, or else you destroy it. In the practical living po, sa lahat po ngayon na naririto, hindi ko po alam kung if you heard the news about this suicide last week, mga series of suicide cases. Yung estudyante yata sa UST, I don't know. Meron din sa Pampanga, sa Angeles University Foundation. At ewan ko kung totoo po yan at legit yung nabasa ko sa Facebook na isang ina, dinamay pa yung 2 anak niya. Is that true? 3. See? My dear brothers and sisters, if you need help, please ask help. At tayo namang hihinga ng tulong, please listen. Please listen. You know what, my dear brothers and sisters, at times, you need not to talk. When you listen, a problem is half solved already. Kaya po sana, magari po sa atin yung kababaang loob to ask for help. At tayo namang tutulong, of course, at makikinig. Definitely, if we will be listening, then we can be of help, a comforter, and a teacher to one another. Number 10, if you can't fix it, or call someone who can. And number 11, if you mess it up, clean it up. Don't blame others because problems are not solved in the way you want it. So, simple lang yan. Di ba, dito sa atin siguro, sa opisina po ninyo, sa office, meron tayong Claygo. Clean as you go. At yun pa lang, yung ating bias sa cleanliness, well, practically, we have this saying, cleanliness is next to godliness. Alam nyo, pag malinis po ang kapaligiran, malinis ang opisina, meron po ba kayo ditong 5S? Wala pa, no? Hindi na pa na-introduce. Whatever, that's an orderly way of fixing and arranging a clean office. Alam nyo po, it is a great comfort and help. Hindi lamang po sa inyo, maging din po sa inyo mga janitorial services. And in that way, you can bring comfort to other people. And number 12, if you can brighten someone's day, say it. Give an honest compliment. It doesn't cost you anything, but it can encourage others to do their best. Ewan ko po kung madali para sa inyo ang magsabi ng thank you. In the psychology, meron daw mga magic words like, I thank you,
I love you, and I'm so sorry. Madali po bang sabihin yun para sa inyo? Alam niyo po, kung meron pong isang bagay na madamot tayo, yung sabihin kung ano yung i-affirm at i-appreciate ang ibang tao. And many times, yun din pala ang hinahanap natin. Pero tayo, ini-expect natin na gawin yun ng iba, samantalang tayo, hindi naman natin kaya magsabi ng thank you. Hindi naman natin kaya magsabing I'm sorry. Hindi naman natin kaya sabihin I love you. But you know what? These words or any other positive words na walang halong pambobola can brighten someone's day. And when we become the reason for others to smile, that means we are giving a lot of help. We are bringing comfort. And we are reminding each and every one of us that goodness still exists in this world. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Because this is the life of our Lord Jesus Christ. When He was here with us, di po ba anong ginawa niya? Pinagaling niya yung may sakit. What a relief! Yung tinanggap niya ang lahat ng itinakwil ng lipunan, mga makasalanan, na niyakap niya. And they were saved. Tayo mismo, di ba? He even surrendered His life for all of us. And what a great help for all of us. And now He is sending His advocate. And now we become also an advocate, pushing the advocacy of our Lord Jesus Christ. And that advocacy is love and life. My dear sisters and brothers, with the 12 points that I have shared, can we also see ourselves as bringer of joy, as bringer of life to other people? Sabi nga po nila, be the reason someone smiles today. Know that your kindness has ripple effect in the universe. Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. And where there is human being, there is an opportunity for kindness. Kapag po tayo ay nagiging source of help to other people, when we bring comfort to other people, this will surely bring a great blessing, and we will become a reminder that truly there is this God who is love. Sa pamamagitan po ng ating patuloy na pagtulong at pagbibigay ng kagaanan sa buhay ng iba, definitely, magiging tanda tayo at paalala na may Diyos nga, at ang Diyos na to ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Pero kung tayo ang stressor, tayo ang source of stress, tayo ang source of distraction, I don't think so that we can become an instrument so that everyone will be reminded that truly God is love. Good morning po, and God bless us all. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.